Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo. Pinakilala rin dito ni Pablo ang kanyang sarili bilang apostol ni Hesukristo. Sa Biblia po, ang isang apostol ay tumutukoy sa 12 na pinili mismo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga disipulo na naging saksi sa buhay, kamatayan, pagkabuhay na magmuli at pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. Si Pablo po ay isa ring apostol. Apostol para sa mga hentil na pinili rin mismo ng ating Panginoong Hesus sa kakaibang paraan. Nangyari po ang pagpili at pagtawag sa kanya ng ating Panginoon para maging apostol sa daan ng papunta siya sa Damascus upang tugisin ang mga Kristiyano sa lugar na iyon. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. At dito naman po sa huling bahagi ng verse 1, ipinahayag naman ni Pablo ang layunin kung bakit siya tinawag. Isang layunin din na tungkulin ng bawat mananampalataya. Pinapahayag po dito ni Pablo ang layunin ng kanyang pagiging apostol ni Hesukristo. Ito po ay para sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos. Kung susundan po natin maigi ang sinasabi o punto ni Pablo dito sa huling bahagi ng verse 1, kapansin-pansin po na binibigyan niya ng diin dito ang dalawang napakahalagang bagay. Una ay ang responsibilidad ng tao at ikalawa naman po ay ang sovereignty ng ating Diyos sa pagpili ng kanyang mga hinirang. Ang una pong bagay na kanyang binigyan ng diin dito ay ang responsibilidad ng isang mananampalataya o tungkulin ng isang Kristiyano. Agaya ni Pablo, lahat po tayong mga mananampalataya ay may tungkulin sa ating mga kapatid sa pananampalataya na gawin po natin ang lahat sa ating kakayahan para po sa kanilang kapakanan. Gawin po natin lahat ang ating makakaya para sa ating kapwa, para atin silang mapaglingkuran sa pamamagitan ng pag-aaral, pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng ating Diyos para po sa ikasusulong ng kanilang pananampalataya. Ang ikalawang punto naman po na kanyang binigyan ng diin dito ay ang sovereignty ng ating Diyos sa pagpili ng kanyang mga hinirang. Papaliwanag ko lang po ng kaunti sa inyo ang katuruan o doktrina sa Biblia tungkol sa mga hinirang. Ang mga hinirang o pinili ng Diyos ay ang mga itinalaga ng Diyos para sa kaligtasan. Pinapakita lamang po sa atin ng talata na hindi lahat ng tao ay maliligtas. May mga pinili o hinirang ang ating Diyos. Sila ay tinawag na hinirang dahil ang salitang hinirang ay naglalarawan po sa konsepto ng pagpili o election. Gaya ng pagpili ng Diyos kay Abraham, pagpili ng Diyos kay Jacob, kay Joseph, kay Moses, kay David, at dito po kay Pablo. Ito po ang ilan lamang sa mga taong pinili ng Diyos. Pinili po sila ng ating Diyos hindi po sa dahilan na may nakita ang Diyos na may mabuti sa kanila o may mabuti silang ginawa. Hindi po ito ang dahilan. Wala po kasi tayong kakayanan na manampalataya sa Diyos. Hindi po kasi ito likas sa tao. Ang pananampalataya po mga kapatid ay biyaya rin po ng ating Diyos sa atin. Sa madaling salita po, ang paghirang ng Diyos sa kaligtasan ay base po sa kanyang malaya at walang kondisyong biyaya. Hindi lamang po pinili o hinirang ng Diyos ang mga mananampalataya kay Hesukristo gaya ni Pablo, kung hindi binigyan din niya ang bawat individual na ito ng kakayahang manampalataya kay Kristo. Humirang ang Diyos ng kanyang ililigtas at sa takdang panahon, ang mga hinirang na iyon ay ilalapit niya kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalatayang ipinagkaloob din niya sa kanila.
makikita rin po natin dito sa huling bahagi ng verse 1 ang isa pong layunin ni Pablo bilang apostol ni Hesukristo para sa kapakanan ng mga pinili niya. Ito ay para sa paglago nila sa kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan.